Hi guys, so today gagawa tayo ng cordon bleu. First, kailangan natin ng chicken breast. Fillet na po siya. Chicharon. Yan. Chicharon na ginawa natin, homemade. Galing sa balat ng baboy. Then cheese. Nakakat na rin siya. Tapos, ang star ng natin, ng cordon bleu, smoked bacon. Yan. So, tayo din yung gumawa nito. Oh, yeah! Yung balat ng bacon, siya yung ginawa natin, chicharon. So, start tayo. Ang mga kailangan na gamit pala. So, kailangan natin knife, rolling pin, pang pukpok mamaya. Siyempre, salt. Para pampalasa. So, hindi naman kailangan na pink. Ayan yung meron tayo. Almirez or dikdikan para sa chicharon later. And lagayan. Tsaka pala. Ayan. Cling wrap. So, start tayo. Maglatag tayo na cling wrap. Yan. So, maririnig nyo rin yung voice niya, ni Miss Byrne. Hello! Yan. So, tatay, pwede bang hindi Almirez? Ano ba yan? Ano ba yan sa English? Baka sabihin nila masyadong old school. Sa Tagalog. Ano nga ba sa Tagalog yan? Pwede bang food processor po yung gamitin? Para Pwede sa pala. Pwede palang food processor to. Brown out kasi sa amin Yan lang. kay Almirez. Lakas makamatanda pala. So yan, nakuha tayong chicken breast. Latag tayo ng cling wrap. Make sure malinis yung yung pag gagawaan natin. Flat surface. Yan, so fillet natin dahan-dahan yung chicken breast. So ito, mas maganda siya pagka mas manipis. Para hindi sobrang laki ng natin, ng cordon bleu. So originally ginagamit sa cordon bleu is po, diba? Breadcrumbs. Substitute natin si breadcrumbs ng chicharon. Yan. So naka-fillet na siya. And then, kakat natin. Yan. Cut natin in half. Yan. Fold natin ganyan. So, bahala na po kung ano yung gusto nyong sukat. Kung thick ba siya, so mas mahaba, or mas strong. And then, takpan natin ng cling wrap. Yung half ng cling wrap natin. Saka natin siya ipapound. Pwede rin yung kung may pampukpok kayo or ito. Ano yung gamit natin? Rolling pin. So, dahan-dahan. Mula sa gitna palabas. Massage natin yung chicken breast. So, mas gusto natin siya na flat para mas madali siyang i-work with. Madali siyang i-roll po later on. So, okay na siya. Goods. Okay na po yan. Then, lagyan natin ng salt. Kung di naman strict carnivore or pwede rin lagyan ng herbs and spices. Thyme, basil. Ayo, masarap yun. Dati nung di pa tayo ganito yung lifestyle, Labs. Nung high carb pa tayo, nilalagyan natin. Nung high carb kami, lagi naming nalagyan ng gano'n. Pero pwede pa rin naman. Pero wala tayong ganun kasi. Okay naman na kami sa salt. Wala kami nasanay na tayo ng ganun lang. So yan, may salt na siya. Para mas may lasa yung chicken natin. And then, latag na natin yung bacon. Yan. So, yan. Smoked bacon para iba yung flavor. Oh, yeah! Winner na winner yan. Then, lagay tayo ng cheese. Yan. Latag lang natin. So, hindi natin pinunuhan ganun sa dulo po para pag na-roll natin, may siya maglalak. Magkuklose na maayos yung natin. Cordon bleu. Then, yan. Roll na natin. Ikot na natin siya. Using the cling wrap pa din po. Yan. Ikot natin dahan-dahan. So, slowly. Yan. Nakita niyo po, pag pinukpok siya, mas madali siyang iikot.
Yun. Then, kabilang side. Yun na siya. Now, to tighten po. Pull. Tapos, siksik lang natin na pag ganun. Ilalim. Roll natin dahan-dahan. Yan. So, nakita niyo po, nagiging mas compact siya. Yan, medyo malaki pala. Yung ano natin. Cordon bleu. Nagiging cordon long na siya. Okay. So, rest muna natin to overnight. Yan. So, check. Pinch sa dulo. Ikot lang para sumiksik siya. Then, yan. Rest sa fridge ng overnight po. Then, pag iluluto na siya, saka natin lalagyan ng chicharon. So, tabi mo natin. Set aside. See you tomorrow. Okay, so gawin muna tayo ng breadcrumbs niya. So, chicharon. Lagay sa food processor or dikdikan. Almeres. Pag medyo Datanda. nakatanda tayo. Ganda naman na. So, yan. Dito natin. Yan, tapakita ni Miss Bird yung cordon bleu natin. Oh, diba? Cordon bleu ala Luis Medina. Yeah. So, yun nga, optimal siya pagka nalagay mo na siya sa ref, rest natin. Or pwede rin, kung day nyo siya kakainin, freezer muna. For 30 minutes or so. So, gusto natin sa sa chicharon is, hindi siya magiging powder. Chunky siya. Bakit po? Kasi pag ginawa natin powder, parang magdidikit na siyang mantika. Kaya mas almeres yung ginagamit natin. Bigbigan. May arm workout ka pa. May arm workout ka po. So pag press na ganun, nag-workout yung arms niyo po, pati yung chest niyo. Ganun. Chest mo may feather. May feather. And microphone po yan. Di po, ano po? Nakikita po ba? Ano po yan ni Sir Lewis? Brooch. Yan yun naman po, maangat-angat yung chest. Yan, so check natin. So yan. Yan. So yan, makikita nyo po, mga cram siya. Malalaki yung duro niya. Pero mas fine naman kung ika-crush mo lang. Yan yung gusto natin i-maintain na texture para malutong siya and matigas pagka niluto. Okay, so see you pagka iluluto na natin. Okay, so ito na po yung breadcrumbs natin nagawa sa chicharon. And this is unsalted pala kasi tayo yung gumawa. Wala siyang betchin, walang extra oil, walang toxic oils. And wala rin siyang salt para hindi niya ma-overpower yung flavor ng meat natin, ng chicken, ng smoked bacon. So ito na po yung cordon bleu natin. So rested lang siya sa freezer for 30 minutes to 45. O bantayan nyo na lang din po para hindi siya tumigas ng husto. And the goal po is para mas manageable siyang i-roll sa breadcrumbs natin. Or in this case, yung chicharon crumbs natin. So kailangan natin po dito medyo maraming chicharon and then yung texture is, yun nga hindi siya super fine, hindi rin masyadong malalakip kasi hindi siya didikit sa chicken breast natin. Make sure makot po yung taas, yung baba, and then yung side natin or i-roll na lang din natin siya sa chicharon crumbs natin. So while doing this po, pinapainit na natin yung pan natin na may oil. Yung oil pala natin is lard yung gagamitin natin. Tapos yung level niya po is medyo marami sa pan fry. Kung kaya ng kalahati ng cordon bleu natin yung nakalubog is much better. So ulitin lang natin to sa ibang cordon bleu na nagawa natin.
mag-fry na tayo ng cordon bleu po natin. Make sure mainit na rin yung oil natin bago tayo maglagay ng cordon bleu. Tapos, lay away tayo. Laging palayo yung latag ng karne natin. Para hindi po tayo matalsikan ng mantika. Okay, so fast forward na natin yung cooking process po. Make sure ikot-ikutin natin siya from time to time. And then, cooking time niya, this might take 10 to 15 minutes po. Ang kailangan natin ma-achieve is yung medyo golden brown, yung kulay ng ano natin, ng cordon bleu. And magiging super crispy yung crust niya. Hanguin na natin. And then, i-rest mo na siya for about 10 minutes ulit or 5 para hindi tayo mapaso and then mas mag-merge yung flavor niya while resting.